Naninimbang umano ang Senado kung kaya't hindi nito tinalakay ang Article of Impeachment na inihain laban kay Vice President Sara Duterte noong nakaraang linggo. Ayon yan sa isang dating Chief Presidential Legal Counsel. Narito ang balita ni Jane Codnita. Mukhang nabitin daw ang halata namang minadaling pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte noong nakarang linggo dahil hindi ito agad pinag-usapan sa Senado. Sinabi ni dating Presidential Chief Legal Counsel Attorney Salvador Panelo matapos ang halos 2 beses na pagkakatenga ng reklamo laban sa Vice Presidente ay mabilis itong nakakuha ng lagda nitong huling araw ng kanilang sesyon noong Pebrero 5. Ang impeachment complaint ay nakakuha ng 240 votes na higit sa kinakailangang 103 na boto para umusad ito sa Senado na tatayong impeachment trial court. Pero ang Senado bigong mapag-usapan ang articles of impeachment. Sa Hunyo 2 pa tatalakayin ang reklamo kung kailan magbabalik ang sesyon ng Senado. Tatalian mo yung mga senador pag nagkaroon ng impeachment trial. Anim sa kanila ang tatakbo. Hindi papayag yun. Pero mo, habang yung mga iba nagkakampanya, sila nakaupo doon araw-araw. See, it will jeopardize their chances of winning the election. Pero sa tingin ko, mas matindi yung tumitimpla naman sila. Parang they're trying to avoid a people's outrage. Are they? Yes. Iniiwasan nila yun Kasi pag tinuloy talaga nila maniwala ka, grabe na nga ang galit ng tao Baka yung namumuong galit, baka ma-unleash ng di oras. Magkaroon tayo ng upheaval proportions dito sa ating bansa. Magkaroon na naman tayo ng gulo. Dagdag pa ni Panelo, kung itutuloy ang impeachment laban sa bise, ay tiyak na magkakagulo sa politika na siguradong pagsisisihan ng mga nagsusulong nito. If you notice, binanatan sila ng mga netizens, pati mga kritiko. Pagkatapos, hindi mo ba napansin, bigla na lang sila nagkakandara pa na magpaliwanag. Bakit sila bumoto ng yes? Kasi sinasabi po nila, hindi, obligasyon naming pumirma. Mag-yes ang boto namin sa impeachment sapagkat yan ay isang tungkulin sa saligang batas. Alam nyo, kabalbalan po yun. Pinaglululoko tayo ng mga ito Una nang ipinaliwanag ni Panelo na ang constitutional duty ng mga mambabatas ay hindi para pumirma sa impeachment, kundi para makipagpartisipa bilang mga miyembro ng Kongreso at pag-aralan ang inihaing reklamo bago bumoto kung pabor o hindi. Ikinatutuwa naman ng dating opisyal ng palasyo na sa kabila ng mga anyay panlilinlang na ito ng mga mambabatas ay maraming netizen na ang hindi naniniwala sa mga ito. Ito si Jane Codnita, inyong citizen correspondent tagulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.